Bakit ngayon ko lang nalaman na pwede naman palang tayo na lang ang mismong gumawa ng sarili nating tinapang isda? Ayos na ayos to sa mga OFW nating taga-subaybay na bibihira lang makatikim ng tinapang isda sa bansang pinagtatrabahuhan nila. Super dali lang naman ito guys. Bale dito nga is may binili lang tayong isdang galunggong. Pwede dito guys kahit bangus, matang baka, alumahan, or kahit anumang isdang naiisip nyong itapa. Pwedeng pwede yan dito. Bale di ko na yan tatanggalan ng hasang at laman loob guys. Ganyan din naman yung typical na ginagawa ng mga tapahan eh. Basta make sure nyo lang na fresh yung mabibili nyong isda ha. Bali hinugasan ko lang yan ng 2 beses. Then dito sa bowl, naglagay lang tayo ng tubig at maraming asin. Gagawa kasi tayo ng brine solution para dito sa isda natin. Ibababad kasi natin tong mga isda para manood yung alat nito sa laman. Pero tantyahin nyo pa din yung level ng alat nito guys ha. Ibabad lang natin yan for 2 to 3 hours. Then dito naman papahiran lang natin ng mantika itong pagpapatungan natin ng isda. This way kasi hindi masyadong didikit yung isda habang niluluto natin. Maiba nga lang pala ako guys. Baka gusto nyo rin ng pangmatagalan at heavy duty na kutsilyo. Yung tipong kaya pang abutin ng kaapu-apuhan nyo. Ito nga pala yung napakatalas na stainless knife natin. 3 pieces na yan guys and pure stainless pa. May kabigatan din to kaya sure ka talagang pang heavy duty to. Ito yung dati namin binili 2 years ago guys oh. Still, good quality pa din diba? Bumili lang ako ng bago para sa kuya ko. Naiinggit kasi sa kutsilyo ko eh. Kaya maglalagay na lang ako ng link dyan sa comment section ha. Malay mo, magustuhan mo din, di ba? Bale dito guys, after nating mababad ang mga isda, isasalansan lang natin yan ng maayos dito sa patungan natin. Hindi na pala natin hinugasan yung mga isda guys ha. Pagkagaling sa brine solution, diniretso ko na yung lagay dito. After nyan, dito naman sa kawali, maglalagay lang tayo dyan ng tubig at siyang lagay dito ng mga isda. I-steam kasi natin yan ng 30 minutes until maluto ng husto ang isda. Yung iba, pinapakuluan tong isda. Pero para sa akin guys, mas okay kapag steam ang pagkakaluto para hindi ganun kadurog yung isda at hindi mawala yung natural nitong lasa. Dito guys, after ng 30 minutes na pag-steam is naluto na tong mga isda. Pwede na natin yang hanguin at proceed na tayo sa pagpapausok ng isda. Bali yung gagamitin kong pausok dito guys is combination ng tsaa, asukal at bigas. Bale 5 tibag to ng tsaa, mga ilang kutsara lang ng asukal at ilang kutsara lang din ng bigas. Wala namang exact measurement dito guys. Basta dapat mausukan ng gusto yung mga isda. Haluin lang natin yan. Then dito sa kawali, maglalagay lang tayo dyan ng foil. At siyang lagay dito ng ginawa nating pampausok. Naglagay tayo dito ng foil para di kumapit sa kawali yung mga tostadong pampausok. Mahihirapan kasi tayong tanggalin yan kapag natapos na tayo sa pagluluto. Takpan lang natin yan at hayaang maluto for 40 to 45 minutes. Dapat kulob na kulob to guys ha. At walang masyadong makakawalang usok. After ng 45 minutes, tingnan nyo naman guys oh. Napakaganda ng kulay nitong tinapa natin. At ang bango-bango pa guys. Make sure mo lang sa outdoor ka gagawa nito ha. Dahil mangangamoy usok yung bahay mo kapag sa loob ka ng kusina gumawa. Pagkahango, pwede nyo na yung prituhin or stock sa ref. Pwede yan tumagal ng 1 week guys. Basta nasa ref siya nakastock. And there you have it guys. Pwede nang ulamin itong homemade tinapa natin. Kaya kung bibihira ka lang makabili ng tinapa sa lugar nyo, nako, why not ikaw na lang ang gumawa, diba? Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na rin gumawa nito.